Sa mga nagdaang kabanata ay nakita ni Li Junhua ang isang magandang kayamanan sa kanyang kasama, kaya nasabi niya na talagang ibinigay sa iyo ng iyong master ang 9 at 10 makalupang salamin. Mayabang na nagsaad ang lalaki na kapag sila ay ikinasal, ibibigay niya dito ang salaming ito bilang isang regalo. Binigyan naman siya ng magandang ngiti ni Li Junhua, ngunit sa loob-loob nito ay naiinis ito sa kay-abangan ng hangal. Sinimulan ng lalaki ang kanyang ginagawa at kanyang ipinaliwanag na ang 9 na kalangitan at 10 salamin ng daigdig ay kayang magpakita ng lahat ng mga nangyari sa loob ng 3 araw. Maliban sa 8 kataas-taasan, wala nang makapagtatago mula sa kanila. Ngunit pinagpawisan siya nang makita niya ang kaganapan. Kitang-kita ng dalawa niyang mata ang ginawa ng ating bida sa Ghostbone Azura. Tahimik na pinanood nila ang kaganapan sa salamin at kung paano ito pinaslang ni Xiao Chen at lamunin ni Black. Kaya halos hindi makapaniwala ang hangal sa kanyang mga nasaksihan. Sa loob-loob din niya ay naiinis siya dahil sa malinaw na sinabi ng kanyang master ito. Ngunit natigil naman ang kanyang pag-iisip nang biglang nagkaroon ng reaksyon si Li Junhua sa ating bida. Nagsaad din siya na nakakainis siya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Nagulat din siya at kanyang naisip na kung talaga bang kayang pabago-bago ng taong ito ang kanyang emosyon. Ngunit ayaw niyang mag-isip ng kung ano dahil hindi ito maganda. Pero nagtataka siya na kung sino ba talaga ang lalaking ito. Subalit biglang sumagi sa kanyang isipan ang ating bida kaya kanyang nasabi na imposible ito. Pinigil niya ang kanyang kamay sa matinding galit niya kay Xiao Chen. At naiinis din niyang sinabi na ang kayang madaling pumatay ng malubhang sugatang Ghostbone Azura ay hindi nalalayo sa kapangyarihan ng ika-6 na antas ng Divine Void Realm. Dagdag pa niya na imposible ito, paano siya umabot sa ganung antas sa napakaikling panahon. Napalingon naman ang hangal na lalaki at nakita niya ang galit sa mukha ni Li Junhua. Kaya tinanong niya ito na kung sino ang taong ito, at papatayin niya ito para sa kanya. Agad naman na sumagot si Li Junhua na maaaring may kaugnayan ang taong ito sa pinaghalong mga elemento. Nagulat naman ang mayabang na lalaki ng kanyang marinig ito at kanyang nasabi na kung ang tinutukoy ba nito ay si Yuan. Ayaw niyang maniwala kaya sinabihan niya si Li Junhua na hindi ito isang bagay na pwedeng gawing biro. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Li Junhua na kung natatakot ba si Wu Aofei. Sa wakas nakilala na natin kung sino ang mayabang na ito. Nina si Wu Aofei at ayaw niyang ipakita na natatakot siya dito dahil kung nagkataon ay mapapahiya siya. Kaya matapang niyang sinabi kay Li Junhua na wala siyang kinakatakutan. Tinanong din niya si Li Junhua na kung anong klaseng tao ang ating bida. Napabuntong hininga naman si Li Junhua sa tanong ni Wu Aofei. Kaya ipinaliwanag niya na ang taglay ng taong ito na mana ng pinaghalong mga elemento ay isang nakamamatay na banta sa kanyang Divine Void Continent. At minsan nang nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang banal na kamalayan, ngunit hindi naging kasiya siya ang kinalabasan, ngunit. Nagmamadali namang nagtanong si Wu Aofei ng ngunit ano. Tumalikod si Li Junhua na nalulungkot. At kanyang sinabi na noong panahong iyon, ang lakas niya sa pakikipaglaban ay hanggang Divine Void Duel lamang. Pero ngayon mas lumakas na ito na kinaya niyang patayin ang Ghostbone Azura. Tumulo ang pawis ni Wu Aofei at kanyang nasabi na nagawa nitong madaling mapatay ang Ghostbone Azura. Nang makita ni Li Junhua ang reaksyon ni Wu Aofei ay agad siyang lumapit. At taos-puso siyang humingi ng tulong na patayin ang ating bida ni Wu Aofei. Dagdag pa niya na kung magagawa ba ito ni Wu Aofei para sa kanya. Naiinis naman na sinabi ni Wu Aofei na hindi siya natatakot dito. Nagsaad din siya na pero para sa ganitong kalaking usapin, mas mabuting pag-usapan ito kasama ang master. At mas panatag iyon, ngunit sa kanyang sinabi ay tinalikuran siya ni Li Junhua at tinawanan. Kaya walang nagawa si Wu Aofei kung hindi mapilitan na puntahan na agad ang ating bida kahit na kinakabahan siya sa maaring mangyari. Ngunit para kay Li Junhua na gusto niya ay kanyang sinabi na kung ganun ay pupuntahan niya ito at papatayin para sa kanya. Matapos niyang magsalita ay agad na siyang lumipad ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkainis. Napangiti naman si Li Junhua dahil tagumpay siya sa kanyang pag-arte na mapasunod niya ang hangal na si Wu Aofei. Sa kabilang banda na kung saan nakarating na sina Xiao Chen sa Pixianchi. At sa mga punto ding ito ay bahagya ng nagrereklamo si Qin Ren. Kanyang sinabi kay Xiao Chen na nilalamig na siya ng sobra. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na malapit na sila sa Pixianchi,
kaya magtiis muna ito ng kaunti. Wala namang nagawa si Shinren kung hindi ang pumayag. Napaisip naman si Xiao Chen na ang Pixianchi ay tunay na lugar na kumakalinga sa mga Pixian. Dagdag pa niya na libo-libong milya sa paligid, ang karaniwang mandirigma ay hindi kakayanin ang ganitong lamig. At kahit umasa pa siya sa scorching sun, hindi nito mapipigilan ang nakakatakot na ginaw. Nagyabang naman si Black na ang hina naman yung dalawa. Ngunit bigla naman siyang sinipon na dahilan upang mapangiti si Xiao Chen. Halos hindi na din kayanin ni Black ang sobrang lamig na kanyang nararamdaman. Ilang mga sandali pa ang lumipas ay bigla silang napahinto nang may makita silang munting Pixian. Namangha si Xiao Chen nang makita niya ito at kanyang sinabi na kung ito ba ang anak ng Pixian. Natuwa naman si Black dahil mukhang masarap ang hitsura nito. Nagsaad naman si Shinren na hindi yata tama ito. Mukhang kakapanganak pa lang ng munting nilalang na iyan. At hinding-hindi hahayaang mapalayo ng 100 metro ng isang Pixian ang kanyang nag-aalalang anak. Maliban na lang kung nandito ang kanyang mga magulang. Bigla namang nagkaroon ng matinding pagyanig na ikinabahala ni Shinren. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawang Pixian sinyales na ito ang mga magulang ng munting nilalang. Hindi naman nabahala si Xiao Chen bagkus ay tumindig lamang siya sa dalawa. At kanyang sinabi na kung ito na ba ang Pixian, dahil tunay ng kahanga-hanga ang kanyang kapangyarihan. Nabahala ng gusto si Shinren at sinabihan niya si Xiao Chen na kung ito ba ang tamang oras para pag-usapan iyan. Ang dalawang figure ng Pixian na ito ay halos lagpas 100 metro ang taas, malinaw na sila ay mga ganap ng adulto. Itinuro din niya kay Xiao Chen na hindi tama ito. Tignan din ito ni Xiao Chen, dahil ang kanyang noo noong araw na iyan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang hari ng Pixiu. Bigla namang umungol ang Pixian ng malakas na agad na intindihan ng munting nilalang. Agad itong nagmadaling lumapit sa kanyang mga magulang. Muling nagsaad si Shinren na alam niyang gustong palakasin ng ating bida ang kanyang cultivation sa pamamagitan ng pagpatay sa Pixian, pero ang isang Pixian Heavenly King ito. Kaya mas mabuting tumakas muna sila. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung sino ang nagsabing papatayin niya ang mga ito. Nang marinig ito ni Black ay agad siyang nagtanong na kung hindi ba nila ito papatayin. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na pumunta lang siya rito para manghiram ng isang bagay. Balak niya pa sanang hanapin ang Pixiu Heavenly King, pero ngayong nakaharap niya na ito, ay nabawasan na ang kanyang abala. Matapos niyang magpaliwanag ay agad niyang sinabihan ang dalawa na manatili lamang ito dito at huwag na huwag lalapit. Agad naman na tumalon si Black papunta kay Shinren. Nagtanong din si Black sa ating bida na kung anong ibig sabihin nito na manghihiram siya. Nagsaad naman si Shinren na basta hindi ito dugo ng Pixian essence, ayos lamang ito kahit ano. Samantala bigla namang naglabas ng malamig na enerhiya ang Pixian sa paglapit ni Xiao Chen. Agad naman na tumalon ang ating bida upang lapitan ito. Nagtaka naman ang Pixian sa paglapit ni Xiao Chen. Binati naman siya ni Xiao Chen nang may ngiti sa kanyang mukha bilang pagrespeto. Sinabihan naman siya ng Pixian na hindi ito welcome dito, kaya pakiusap niya na umalis na ito sa lalong madaling panahon. Muli namang nagsaad ang ating bida na Pixian Heavenly King, na hindi naman ito kailangang magalit ng ganyan sa kanya. Dahil wala siyang balak na saktan ito, bahagya namang naiabangan ng Pixian sa sinabi ni Xiao Chen, kaya sinabihan niya ito na base lang sa napakaliit nitong cultivation. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Xiao Chen at sinabi niya na ang kanyang pakay kaya siya nandito ay upang humiram mula dito. Nang marinig ito ng Pixian ay agad siya nitong sinabihan na sumunod ito sa kanya. Agad naman na sumunod ang ating bida sa mga ito nang walang pag-aalinlangan. Ibinalik ang eksena sa dalawa na kung saan sinabi ni Black na iniwan siya ni Xiao Chen. Sa loob-loob naman ni Qingfeng ay kanyang nasabi na gustong-gusto talaga ni Xiao Chen na manghiram ng Pixian essence at dugo. Mukhang tapos na siya. Ang bagong Big Brother na kinilala niya, ay mukhang mawawala na rin. Tinanong naman siya ni Black na kung may nalalaman ba ito. Hinawakan naman siya ni Shinren at inilagay siya sa leeg. At ipinaliwanag niya na may dalawang pinakamatataas na kayamanan ang tribo ng Pixian. Ang una ay ang banal na kapangyarihan mula sa orihinal na buhay ng Pixian, na kayang tumagos sa langit at lupa. Ang ikalawa naman ay ang asensya ng mga ugat ng Pit-ian, ang dugo ng Pit-ian mismo.
Ang tribo ng Pix-ian ay may napakalakas na pisikal na katawan, at maituturing silang pinakamataas na nilalang sa loob ng banal na walang hanggang kalawakan. 10,000 taon na ang nakalipas, ang unang henerasyon ng Pix-ian Heavenly King ay minsang nagbitiw ng matapang na salita. Sinuman ang makalampas sa mga pagsubok ng lahing Pix-ian, ay maaaring gumamit ng Pix-ian essence at dugo upang palakasin ang sarili. At nang mabanggit ang mga salitang iyon, walang katapusang mga mandirigma ang nagtangkang subukan ang kanilang kapalaran. Pero sa loob ng libo-libong taon, wala ni isa ang nakalampas sa pagsubok, at halos lahat ay nalipol sa loob ng Pix-ian pool na ito. Akala din niya na ang balak ni Big Brother ay manghuli ng medyo mahihinang Pit-ian, ngunit hindi niya inakala na hahamunin niya mismo ang pagsubok ng Pit-ian clan. Nang marinig ito ni Black ay napagtanto niya na kung bakit gustong pumunta ni Xiao Chen dito. Sinabihan din niya si Qingren na huwag itong mag-alala, dahil naniniwala siyang kaya ito ni Xiao Chen dahil siya ang may pinakamalakas na katawan na nakita niya sa buong buhay niya. Bahagya namang nalungkot si Qingren at kanyang sinabi na hindi mo ito alam, dahil noon nandito ang 8 pinakamakapangyarihang nilalang. Pero kahit gaano kalakas sila, hindi pa rin nila nalampasan ang pagsubok, sila lang ang mga nagawang makaalis ng walang kahit na anong galos. Hindi naman nakapagsalita dito si Black pero kilala niya si Xiao Chen na laging nakakaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Kaya seryoso niyang sinabi kay Qingren na sigurado siyang posibleng magawa ito ni Xiao Chen. Sa kabila naman na kung saan nakarating na sina Xiao Chen sa Pix-ian pool. Sa gitna nito ay makikita ang malaking kristal na naglalagablab sa enerhiya. At makikita din dito ang maraming mga Pix-ian sa paligid. Habang sina Xiao Chen naman ay nandito nakasama ang 2 Pix-ian. Agad din silang lumapag habang mapapansin ang mga bantay sa paligid ng kanilang teritoryo. Hawak niya ang munting Pix-ian habang sumusunod sa mga magulang nitong Pix-ian. Tuwang-tuwa ang munting Pix-ian habang hinihimas ni Xiao Chen. Napalingon naman ang ama ng munting Pix-ian. At sinabihan niya si Xiao Chen na kung tapos na ba itong makipaglaro. Nagsaad naman si Xiao Chen na nakita naman ito kanina na siya nakulit ng kulit sa kanya ito, pero wala naman siyang ginawa. Ibinalik ang eksena na kung saan gustong-gusto ng munting Pix-ian na yamakap sa ating bida. At nang makita ito ng ama ng Pix-ian ay bahagya siyang nagselos dito. Balik sa eksena na kung saan nagalit ang ama ng Pix-ian at sinigawan ang ating bida. Umiyak naman ang munting Pix-ian dahil sa bukod sa natakot ito ay gusto niya ang ating bida. Nang makita ng Pix-ian ang kanyang anak na umiiyak ay wala na siyang nagawa kung hindi payagan ito sa gusto niya. Tuwang-tuwa naman ang munting Pix-ian habang ang ating bida naman ay napipilitang tumawa na din. Habang pinagmamasdan ng Pix-ian ang dalawa ay kanyang nasabi na malapit naman ang anak niya dito, kaya kung makapasa ito sa pagsubok, baka pwede rin silang magayos ng kasalan. Ngunit agad niya itong inalis sa kanyang isip at kanyang sinabi na kung ano ba tong iniisip niya. Paano niya malalampasan ang mga pagsubok ng tribo nila kung puro divine emptiness lang ang meron dito? Natawa din siya dahil kung ang 8 ang mas mataas ang antas noon ay walang nakapasa ni isa sa kanila. Matapos ang kanyang mga iniisip ay agad na pinalibutan nila si Xiao Chen na nilalaro ang munting Pix-ian. Nagsimula din silang magsalita na hindi naman maintindihan ng ating bida. Nagpatuloy ang mga ito at nagtataka na ang ating bida sa mga ito. Kaya nasabi niya na kahit ang galing nilang magsalita, hindi naman talaga sila nagsasalita at wala rin silang naiintindihan. Sinabihan naman siya ng munting Pix-ian na pinag-uusapan nila ay kung gaano katatagal. Sabi ng ama niya, tatagal ka lang daw ng 3 linggo sa pinakamahaba, at gumawa pa nga sila ng pastahan. Natawa si Xiao Chen at kanyang sinabi sa munting Pix-ian na kung ganun ay matatalo ang tatay mo. Napatigil naman siya sa kanyang pagsasalita nang bigla siyang hawakan ng munting Pix-ian. Habang namumula ang pisngi nito ay nagsaad ito na ang gwapo mo sobra. At gustong-gusto talaga kita. Magpatuloy lamang ito. At kung talagang malalampasan nito ang pagsubok, o basta mabuhay ka lang, pupuntahan niya ang kanyang ama para ipakasal silang dalawa. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng munting Pix-ian. Muling nagsaad ang munting Pix-ian na maganda ang tingin sayo ng ama, kaya kailangan pa nitong pagbutihan pa. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen at kanyang nasabi na lang na tunay na karapat-dapat sa lahing Pix-ian. Tinanong naman na siya ng Heavenly Pix-ian King na kung handa na ba ito.
Napangiti naman si Xiao Chen sa tanong ng Heavenly Pixian King. At agad niyang ibinaba ang munting Pixian. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang aura, nang makita ito ng Heavenly Pixian King ay kanyang sinabi na pwedeng magsimula ito anumang oras. Itinuro din ng Heavenly Pixian King na iyon ang lugar ng pagsubok ng kanyang tribong Pixian, at sumama ito sa kanya. Dahan-dahan na sumunod si Xiao Chen sa Heavenly Pixian King. Nang makalapit sila ay sinabi ng Heavenly Pixian King na tumayo ang ating bida doon. Agad naman na tumalon si Xiao Chen patungo sa ibabaw ng pagsubok. Ngunit agad niyang naramdaman ang matinding pressure, kaya biglang lumabas ang kanyang baluti kasabay ng kanyang aura. Sa loob-loob din niya ay kanyang nasabi na kahit nakatayo lang dito, ramdam na ang nakakakilabot na pressure. Nagsaad ang Heavenly Pixian King na kung kakayanin kaya ng Divine Void 5 Heavens ang pressure na ito. Namangha din siya dahil mukhang magaling talaga ang ating bida. Kahit ang munting Pixian ay namangha din sa kanyang nakita. Muling nagsaad ang Heavenly Pixian King na bibigyan pa niya ito ng isa pang pagkakataon na umalis dito, at upang mailigtas nito ang kanyang buhay. Sinabi naman ni Xiao Chen na sinabi niya na noon pa, ang Pixian Essence at dugo, ay kukunin niya. Kaya simulan na nila ito. Hindi naman na nagsalita ang Heavenly Pixian King sa sagot ng ating bida at sinimulan niya na ito. Kasabay nito ay dahan-dahan na ipinasok ng Heavenly Pixian King ang ating bida sa loob. At nang makapasok siya sa loob ay mayroong 4 na estatwa na Pixian na nakamasid sa kanya. Napangiti si Xiao Chen at kanyang sinabi na ito pala ang lugar ng pagsubok. Sinabihan naman siya ng Heavenly Pixian King na ang 4 na estatwa ng Pixian na ito ay kumakatawan sa 4 na antas ng pagsubok. Tanging sa paglampas sa lahat ng pagsubok makakamtan ang Pixian Essence na dugo. At kapag nagsimula na ang pagsubok, hindi na ito maaaring ihinto. Agad naman na naunawaan ito ng ating bida. Pagkatapos ay inilapat niya na ang kanyang palad sa mukha ng estatwa upang simulan na ang unang antas ng pagsubok. Bigla namang lumiwanag ang mata ng estatwa, at kasabay na naramdaman ni Xiao Chen ang mabigat na pressure. Tumulo ang kanyang pawis at napahawak sa sahig habang kanyang sinasabi na kung ganito ba kahirap ang unang antas ng pagsubok. Ngunit gayunpaman ay pinilit ito ng ating bida at dahan-dahan siyang tumayo. Nang makatayo siya ay baka sa kanyang mukha ang hindi niya inaasahan. Bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang isang bloodline na nakuha niya sa Titan. Kaya ikinagulat niya ito dahil kusa itong nag-activate. Ngunit kasabay nito ay napangiti siya at kanyang sinabi na tama ang hinala niya. Na siya ang ninuno ng Titan Clan. Ang sinaunang teknik sa pagpapatibay ng katawan ay pinaunlad ni Senior Han Yuan mula sa lihim na teknik ng mga Titan. At si Pit Ian ang pinakapinuno ng lahing ng Titan. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa pang estatwa. At muling nagsaad na ang kapangyarihan ng Pixian ay nagmula rin sa parehong pinagmulan niya. Kaya ang pressure na ito ay hindi lang basta pagsubok para sa kanya, kundi isang lakas na kaya niyang saluhin at ma-refine. Dagdag pa niya na masasabi mong ang Pixian Spirit Blood na ito ay sadyang ginawa para sa kanya. Matapos niyang magpaliwanag ay agad niyang sinimulan ang pangalawang antas ng pagsubok. Muling nagliwanag ang mata ng estatwa kagaya ng nauna. Ipinakita naman sa labas na kung saan tahimik na pinagmamasdan ni Heavenly Pixian King ang kaganapan sa loob. Ngunit nagtataka siya na kung bakit kaya ng ating bida na ma-refine ang kapangyarihan ng lahing Pixian. Kaya malaking tanong sa kanya na kung paano nangyari iyon. Napatanong din siya na kung sino ba talaga ang batang ito. Dagdag pa niya na sa Divine Void Continent, bukod sa kanilang lahing Pixian, wala nang ibang nilalang na may ganitong kakayahan. Napansin naman siya ng munting Pixian na hindi mapakali ang kanyang ama. Biglang napahinto si Heavenly Pixian King at biglang may sumagi sa kanyang isip. At nang maalala niya ito ay bigla siyang pinagpawisan. Samantala, sa loob ng pagsubok ay natapos na ni Xiao Chen ang ika-4 na antas. Nasabi din niya na hindi niya alam kung may pagkakaiba ba ang antas na ito kumpara sa naunang 3 antas. Bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang estatwa, at lumabas ang totoong anyo nito. Natutuwa din na nagsaad ito na matandang kaibigan, sa wakas ay nakabalik ka na. Nagtaka naman si Xiao Chen nang marinig niya ito na tinawag siyang matandang kaibigan. Ipinaliwanag ng Pixio na siya ang unang henerasyon ng Pixio King, at kabilang din sa kauna-unahang pangkat ng mga matatalinong nilalang na isinilang sa Shensho Continent.
Tinanong din niya si Xiao Chen na kung naaalala ba siya ng kanyang kaibigan. Napakamot naman sa ulo si Xiao Chen dahil sa wala siyang ideya sa sinabi ng Pixiu King. Nang makita ng Pixiu King ang reaksyon ni Xiao Chen ay kanya na lamang sinabi na isang araw ay maalala din niya ang lahat. Napangiti din siya dahil sobrang namimiss niya ang araw na magkasama nilang binuo ang kahangahangang planong iyon. Napaisip naman si Xiao Chen na kung napagkamalan ba siyang si Senior Hybrid. Inilabas naman na ni Pixiu King ang Essence Blood ng Pix Ian. At kanyang sinabi na panahon na para ibalik ang bagay sa tunay nitong may-ari. Nagtaka ang ating bida sa sinabi ng Pixiu King na siya ang may-ari ng Essence Blood. Sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na nakatatandang Han Yuan, gaano karaming lihim ba ang tinatago mo? At kung ano ba talaga ang tinatawag mong nakagugulat na plano? Napatigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang biglang pumasok sa kanyang katawan ang Essence Blood. Nakaramdam naman siya ng matinding sakit kasabay ng paglabas ng makapal na enerhiya. Pinagsama din niya ang kanyang palad at naglalabas ito ng matinding liwanag. At umabot ang enerhiya sa labas ng pagsubok na crystal. Nagkaroon din ng matinding pagyanig ang mundong mayroon ng ating bida, kasabay ng paglitaw ng isang Pix Ian. At tuwang-tuwa ito sa mundo kung saan siya isinilang. Nagulat din ang ating bida nang makita niya ito. Nasabi pa nga niya na ang mundo sa loob niya ay nakalikha pala ng isang Pix Ian. At hindi niya kailanman inasahan na magkakaroon ng ganitong epekto ang Pix Ian Essence Blood. Balik naman sa totoo niyang katawan, dito ay natuwa ang ating bida at kanyang sinabi na ang lakas ng kanyang katawan ay tumaas ng maraming ulit sa sandaling ito. Kahit hindi pa rin siya tuluyang nakakaabot sa susunod na antas, sa usapin ng lakas pandigma, marahil kaya niya nang makipagsabayan sa Divine Void Nine Heavens. Muli namang nagsaad ang Pixiu King na kanyang matandang kaibigan, ang kanyang misyon ay tapos na at ang susunod, sana ay hindi siya bigan nito. Matapos niyang magsalita ay muli na itong bumalik sa pagiging bato. Hindi naman nakapagsalita ang ating bida dahil sa wala siyang ideya dito. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Heavenly Pix Ian King sa kanyang napagtanto, dahil sigurado siya na talagang siya iyon. Dahil ang propesya ng unang hari ay natupad na. Tinanong naman siya ng kanyang anak na kung anong nangyayari sa kanyang ama. Sinabihan naman siya ni Heavenly Pix Ian King na wala lang ito, nagulat lang siya dahil talagang nagawang makapasa ng batang ito sa pagsubok. Natuwa naman ang munting Pix Ian at kanyang sinabi sa kanyang ama na kung ganun ay pakakasalan niya ito. Sa loob-loob naman ni Heavenly Pix Ian King na kung paano nito pakakasalan ang mabangis na Diyos na ito. Samantala, lumabas na ang ating bida sa pagsubok na crystal. Tinawag naman ng ating bida si Heavenly Pix Ian King. Ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang sasabihin ay biglang nagsilapitan ang lahat. Naisip din ng Heavenly Pix Ian King na kailangan niyang magbigay ng pugay sa Diyos. Nang makalapit siya ay agad siyang lumuhad at sabay na nagsaad na paalam sa aking Panginoon. Sinabayan din ito ng lahat bilang pagbibigay pugay sa kanilang Panginoon. Nagtaka naman ang munting Pix Ian sa kanyang nakita. Ngunit dahil lahat ay nakaluhod ay agad na din siyang lumuhad dito habang kanyang sinasabi na paalam aking Panginoon. Samantala nagtaka ang ating bida sa ginagawa ng lahat. Kaya napakamot siya sa kanyang ulo at kanyang sinabi na Pixiu Heavenly King, na hindi na kailangan ng ganito. Kaya tumayo na ito ngayon. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng ating bida ay agad nila itong sinunod. Pagkatapos ay bumaba na din ang ating bida upang makausap ang Heavenly Pix Ian King.